Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumanyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, diminin natin ang ating mga kasalanan upang ito maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ko'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloobay, manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa panampalatayang iyong pinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman. Mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin, upang tayo'y mabuhay na kasama niya. Buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, patuloy kayong magpaalalahanan at magtulungan, tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Tanglaw ko'y ang puon aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa puon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay mata mo. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ako'y nananalig na bago mamatay. Masaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga.
makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga. At nagtaka sila sa kanyang pagtuturo, sapagkat may kapangyarihan kung siya ay magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka ikaw sa banal na Diyos." Subalit pinagwikaan siya ni Jesus, "Tumahimik ka. Lumayas ka sa taong iyan." At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nangilala silang lahat at nagsabi sa isa't isa, "Anong ori ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa." Pinalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. Lahat na bagay na mabuti ay nananatili. Lahat na bagay na kabutihan ay nagmula po sa Diyos. Kailanman hindi ito trabaho ng Diablo. The Prince of Lies will do everything to obstruct goodness. Ang pagdududa, ang paninira, at lahat ng kasinungalingan gagawitin ng Diablo para marito tayo sa pamamaraan ng Diyos. Kapag ang tao konektado sa Diyos, kapag may malalim tayong pananampalataya sa Diyos, kailanman wala tayong dapat ikatakot dahil nasa atin ang Diyos. Sa kabila po ng lahat, hindi po ginamit ni Jesus ang kanyang lakas.
ginamit ang kanyang dahas para lamang mapaglabanan lahat ng kasamaan mayroon tayo. There are three manifestations of God's tremendous power in us. Pero itong tatlong paraan upang maipakita ang dakilang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Ang unang paraan, ito'y patungkol sa buhay ni Jesus. The life of Jesus is the tremendous testimony of His message. Ang buhay po ni Jesus ay patutuo ng kanyang mensahe. Namuhay po siya ng simple. Namuhay po siya ayon sa kalooban ng Diyos. At ang buhay niya ay buhay paglilingkod. Diyos lamang, kalooban lamang ng Ama at wala nang iba. Kapag makita po natin ang buhay ni Jesus, makapangyarihan, babaguhin tayo ng Diyos. Pangalawang bagay, the Word of Jesus reveals the power of His message. Salita po ni Kristo ay nagpapahiwatig ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang mensahe, kahit ang diablo ay kilala siya. Sa kanyang public ministry, sa kanyang buhay paglilingkod, ilang beses, maraming beses, kilala siya ng diablo. Kilala ng diablo ang kanyang kapangyarihan. Kilala ng diablo ang buong niyang pagkatao. Kaya naroon yung takot sa Diyos. Pangatlong bagay, the action of Jesus. Ito yung pumapatungkol sa katotohanan ng kanyang kapangyarihan. Hanga-hanga po yung kanyang ginawa sa kanyang public ministry. Napakaraming bagay, maraming ginawa si Jesus na ayon sa kalooban ng Diyos. At doon pa lamang, maraming humanga sa kanya. Mahusay, napakagaling na guro. Napakagaling sa lahat na bagay. Nakikitaan siya ng galing sa pamagitan ng kanyang awa, ng kanyang gawa. God is the source of everything and fullness of His power who created everything. Kaya po hinahamon tayo ni Jesus magkaroon ng isang malalim na pagkakilanlan kay Jesus. Hindi lang tayo mag-asam at maghangad ng magandang buhay, magandang salita at gawa. Kundi mag-asam tayo, magkaroon tayo ng isang mabuting buhay, salita at gawa tulad ni Jesus. Pagyamanin po tayo at pagpalain tayo ng Diyos. Amen. Sa pamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita si Kristo sa atin ng mga wikang may walang hanggang kapangyarihan at magawang mapaghimalang nakapagpagaling. Sa pamagitan niya, manalangin tayo na may pananalig. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ang simbahan naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at tuliksain ang mga kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mundo, naway taguyod ang kabutihan sa kani-kanilang gobyerno at maging masidi sila sa pagpuksa ng kasamaan sa kanilang mga lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway manghinawa sa ating pananalangin upang hindi manaig ang mga masamang espiritu sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway mapalaya sa kanilang mga paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway masayahan sa pagsikat ng liwanag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, nagbubunyi kami sa mga nag-umapaw mong pag-ibig sa amin. Itatag mo nawa ang iyong kapangyarihan sa amin at maging lagi ka naming kasama sa landas ng buhay. Iniling namin ito sa pamagitan sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Maraming kapatid, upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikang banal na paghain, ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas sa aming tumutupos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay marapat ikay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Siya salitang katomo at kapiling, kung lahat ng umiral ay iyong likain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain. Kaya siya'y kinaligan ng mahal na Berhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ng sabi ng banal para sa iyo. Pinagtiis ang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas sa kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamagitan ng Espiritu ng Banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bagyo pinagpisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niyon inabot sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ganyan naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ipubuhos para sa iyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi po natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling nga pumasimbahang laganap sa buong daigdig. Ni Gilbert naming obispo at ng tanang kaparian. Alalalang mo rin kapatid namin na inlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Yan din lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo dapating kami lahat makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa naman na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sabay-sabay nating dasalin ang padalangin itinuro sa atin ng ating Ama, ang Ama namin.
Pinilimin kami, O Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan na iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tumahin mo ang aming panampalataya, tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Good morning po sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan. Mapalad ang mga iniyan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Saan kami tutungo? Aming makasalanan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa pagkain mong bigay. Ayaw hiling ng lakas mong inilaan upang akan ng loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng mapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumaikang taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.